Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day. At pag-usapan natin to, word question din yung concept nito pero iba nga lang yung sit-up ng ano natin, tanong dito. At saka itong mga katanungan na to is dito mahahasa yung ating comprehension at analyzation kung paano ba natin titirahin to. Okay? Sige, try natin to, no? So, sabi dito, Samuel reside on the area wherein the crime is very rampant. The reason why he was robbed by his neighbor. What theory best describe on the scenario? Ang sabi sa tanong, si Samuel daw ay nakatira sa isang magulong lugar or nakatira sa isang lugar na kung saan maraming krimeng nangyayari. Kasi sabi niya, very rampant daw yung crime. Okay? Kaya nagkataon or nangyari ay ninakawan siya ng kanyang kapitbahay. Ngayon ang tanong, anong teorya ang nag-describe sa sinabi nating senaryo? Letter A, social disorganization theory ba? B, leveling theory. Letter C, deviance place theory. Or letter D, lifestyle theory. Okay? Sige, ano ba yung sagot natin dito? So, ang gagawin natin dito is mag-eliminate pa din tayo para mas madali nating makuha. Okay? So, now, start tayo dito sa lifestyle theory. Now, ano ba yung lifestyle theory? Class, ang lifestyle theory, tandaan natin, ito yung pagkakataon na kung saan ang isang tao ay maaring maging biktima ng nasabing krimen. It's because sa kanyang choice or sa kanyang lifestyle sa buhay. So, ibig sabihin, sa madaling salita, maaari tayong magiging victim. It's because sa ating lifestyle or sa ating mga choices sa buhay. Okay? That is called lifestyle theory. Okay, now, ang tanong kasi dito, sa dulo, the reason why he was robbed by his neighbor. Now, matanong ko lang sa inyo, class. Si Samuel, dahil nakatira siya sa magulong lugar, ang tanong, nakapag-commit ba siya ng krimen or naging biktima siya sa nasabing krimen? So, klarong-klaro ang sinabi dito, class, na which is, na biktima siya sa nasabing krimen. Okay, kasi sabi dito, the reason why he was robbed by his neighbor. So, ibig sabihin, victim siya dito. Okay, at hindi siya yung offender. Okay, sige. Now, ikis na natin yung lifestyle theory natin kasi wala mang sinabi dyan na dahil sa kanyang lifestyle, di ba? Dahil sa kanyang mga, kumbaga, habit niya, wala namang sinabing ganon. Now, dito tayo sa deviance place theory. Now, tandaan natin ang deviance place theory, class, ito yung pagkakataon na kung saan ang isang tao nakatira sa magulong lugar. Okay, sige, i-study natin yung deviance place theory. Now, dito tayo sa leveling theory. Okay? Sa leveling theory naman from the word label. So, ibig sabihin, ang dahilan dito, na which is nakapag-commit ng krimen ang isang tao dahil pinapangalan siya sa society or nagkaroon na siya ng pangalan sa kanilang lugar. That is called leveling theory. For example, lagi mo akong tinatawag na magnanakaw kahit hindi naman. The reason why nakapagnakaw or magnanakaw na lang ako, it's because yun na yung naging pangalan ko sa society. Meron akong label. Kumbaga, dahil sa paglabel mo sa akin, that would be my reaction to society. Kaya pag tinatanong tayo sa board examination class, leveling theory is also known as social reaction theory. Social reaction theory is considered also leveling theory. Now, sa senaryo natin dyan, wala namang sinasabing nilalabel ka, ini-stigmatize ka, or na-identify ka sa society. Wala namang sinabing ganon. So, ikis na yung leveling theory. And syempre class, tandaan natin, yung leveling theory kasi that is belongs to theories of crime causation. Pag sinabing theories of crime causation, mga dahilan kung bakit ang isang tao or ito yung mga teorya nagsasabi na kung bakit ang isang tao nakapag-commit ng krimen. Theories of crime causation yon. So, ang leveling theory is theories of crime causation. Ang tanong natin dito, victim. So, ibig sabihin, hanapin natin dito kung saan yung belong sa theories of victimization. Sapagkat magkaiba yung theories of crime causation sa theories of victimization. Kasi sa theories of victimization, ito yung mga teorya na nagsasabi kung bakit nagiging biktima ang isang tao. Okay? So now, ikis na yung leveling theory. Dito tayo, dalawa na lang. Class, tandaan. Medyo nakakalito yung dalawa na to. Kasi ang social disorganization theory, from the word itself, disorganized, tapos social, society. Ibig sabihin, society disorganized. So, ibig sabihin, yung lugar kung saan siya nakatira is magulo. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya organized. Kaya, ang nangyari, may pero. Ang nangyari dito is ang isang tao, dahil nga nakatira siya sa magulong lugar, kaya nakapag-commit siya ng krimen. So, ibig sabihin, class, ang social disorganization theory is belongs to theories of crime causation. Tandaan natin, ang social disorganization theory, ito yung pagkakataon na kung saan ang isang tao nakatira sa magulong lugar, yun yung dahilan kung bakit nakapag-commit siya ng krimen. Kasi araw-araw, pagising niya, nakikita niya magulo, may mga krimen sa paligid niya,
ngayon na-apply niya yan. So ibig sabihin, ang social disorganization theory, ito yung teorya na nagsasabi na ang tao nakapag-commit ng krimen dahil nakatira sa magulong lugar. Ulitin ko, nakapag-commit ng krimen ang tao dahil sa magulong lugar, social disorganization theory. Kaya ang tanong natin dito, nakapag-commit ba ng krimen si Samuel dahil nakatira siya sa magulong lugar? Hindi. Ang sabi dito si Samuel, nakatira sa magulong lugar, kaya naging biktima siya ng robbery or kaya nanakawan siya. So ibig sabihin, victim siya dito. Kaya the correct answer natin dyan, class, is walang iba kundi yung deviance place theory. Kasi ang deviance place theory is belongs to theories of victimization. Ito yung teorya na nagsasabi na ang tao maaring maging biktima ng mga nasabing krimen kasi nakatira sa magulong lugar. Kaya para hindi tayo malito, ang social disorganization theory, ang tao nakatira sa magulong lugar kaya nakapag-commit ng krimen. Nakapag-commit ng krimen. Pero pagdating natin sa deviance place theory, ang tao nakatira sa magulong lugar kaya nagiging biktima ng nasabing krimen. Okay? So sana nakatulong sa inyo yan. And syempre, ito pa din ang inyong lingkod, your Mr. World of the Day, Emmanuel the Master Schumann, Bilaister Bilacalo sa CBRC National Lecturer and a Registered Criminologist, nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ang basusya at tsamba. Basusya, basa, sulat and share. Sabayan natin ng tsamba, tiyaga, sipag at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.